the word. Hindi katulad natin ay galing sa punong may kasalanan, kaya ang bunga ng ating gawa ay makasalanan. Amen. To clarify, kaya if we use works, tama? Wala na lang. Ano pa na lang? Wala ko dito sa kiton, yung ko, sa kudato, yung ko, painumon, yung ko, sponge dito, mga sungka dito. Kaya ba na nila maluwas, nila ang magaligan? Tungod lang sa sala ni Adan. Tungod yun, di ka Adan, tungod sa ilang sala. Alone. That's number one. Let's proceed. Lahat ng ating good works, hindi ito papasa sa mata ng Diyos apart from you believing to Jesus. Only Jesus. Hindi ito papasa because only our Lord is holy. Amen? Si Jesus lang ang balaan kung ang tanan nato diri makasasala ta sa dihang wala pa nato gidawat si Jesus. Amen na. Adam and Eve committed sin. We inherited their sinful nature. Lahat po sa atin ay galing sa punong makasalanan dahil sa kasalanang nagawa ni Adam and Eve. That's the fall of Adam. And that's why, ipadala si Jesus karon sa adat ang Papa, mudawat ka na to dito sa langit. Enough na sa Papa, mabutuo ka, maunang gasa dawatan na. Amen. Sa diyang makadawat mo ka sa gasa, ayaw kalimot sa pagmaamos kanunay. Walay imo, iya dapat katanaman. Amen. Ingon sa pulong sa Mateo 5:48, be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. Asa man tang na perfect karon ka nang sugod naman tag sinful nature gikan kay Adam. Dili gid ta kakuhaan ang perfect niya. Iyang perfection. Maunang makonsider tang balaan sa Papa pagbitan once we believe in Him makaambita sa grasya sa kaluwasan. Amen. But, may nga po but, dili pud lisensya ang grasya para planuhon nimo ang imong sala. Ugma ko mangawat Lord, pagka next day mangayo og pasaylo. Patay kang bata ka. Kaya naman, di mo maatik ang Ginoo, kay nasusi niya kanunay ang motibo sa imong kasing-kasing. Amen. Di ta kalusot sa Ginoo. Mas ipagmutago ka dito sa langog ay mong iplanuhan na di ko mutulog og 5 nights para di ko masakpan sa akong kinawang. Nakita kiyapon ka sa Ginoo. Palakpakan sa Lord! Hallelujah! Ato na sa Romans 5:12. This is what Paul said in his word. Let me just continue. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Isa to nga tao, si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Na ba isang nabilin? No exemption. We all sin in the eyes of God. Lahat ng tao ay kasama sa pagbagsak. Wala na ilisod na Kristohanon, ha? Kaya naadyo ko yung nabating na espiritu nga, ay, nito na na, kita lang. Dapat isang asa ta, Kristohanon ta. Dapat dilita naka-label o mga hollow blocks. Dapat open ang atong kasing-kasing diha sa gugma. Amen. Hallelujah! Amen. Now let's proceed this, Lord. Romans 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanda
himaya sa Ginoo. Gawas lang sa iyang pinadalang anak. Luke 19:10. Kay miyan ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Oh! Kinsa man ang gimin? Nangita! Si Kristo ang nangita para maluwas ang makasasala kay unfair lagi kaayo nga tungod lang sa mga sala ni Adan kitang tanan nga nang himugso makaambit sa kamatayon o impyerno. Tama? Gipangita ka manang pasalamati ang imong kauliin na imong silingan gipangita ka sa Dios. Saka sa Diyos. Ano sa point ito ba? Once again, napata sa salvation by works, walang sinumang makapasa sa standard ng Diyos. Basahin natin, mga taga Romans 3:23. Ako na lang. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Klaro na ha? Wala gyud tayo dapat ikapasigang mo kay gigrasyang lagip ta sa Ginoo. Palakpakin sa Lord. So, and that's why nangita siyang paraan para mabalik ta sa iyang teritoryo. Amen. Saan man ako ni Oy? Effort ba ya kay si Lord na gulman nato mo? Niyang nato na tag-impyerno. May value akong pagkaginuuan. Tama. And makes us separated the sinful nature that we have, acquired from Adam and Eve, that makes us separated from God. Physically alive, but spiritually dead. Ha? Patay. Kaning tao nga wala sa Ginoo? Patay ang tanaw sa Ginoo nila. Kinagib na sa pulong. Physically dead, but physically alive, but spiritually dead. Munang pasalamatan nimo ang Ginoo kay ikaw physically alive and spiritually alive. Hallelujah! Let's proceed. Ephesians 2 verse 1. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Because of the fall, we are all become sinners by birth. Amen? Naapalang ka sa taguang ka ha? Sa tiyan sa imuhang mama, sinners na ang iyong galatay sa imong dugo. Hindi ka naging makasalanan dahil sa nagawa mong kasalanan. Ang ating pagiging makasalanan ay walang kaugnayan sa ating gawa. Pero iba ang nakalakihan nating paniniwala. Dahil ang itinuturo ng reliyon, kaya tayo naging makasalanan ay dahil sa ating nagawang pagkakasalanan. No. Naging makasalanan tayo dahil sa ginawa ng ating foreparents na si Adam and Eve. That's why we inherited that sinful nature. Wala akong matingala na dyan tayo nga sa butol ta. No? Na dyan tayo nga makasala ta ba? All we have to do as Christians, kabalo ka may Kristohanan din ka. Kay Lord, maut ba ito? You have the discerning spirit of Lord, kasay ko ako, kasakit ko sa kabangan mo, kasakit ko sa kusilingan mo, di man tumaayod. That's the beauty. Because the Holy Spirit is at work. Amen. Amen. Amen? Kaya labanan nato, ingon ang Episong 4:27, ayaw hatagig higayon ang yawa. Because the thief comes to steal, kill, and destroy. Ianhi siya para dauton ka, siraon ka, walaon ka sa pasig, at nagkanapanto ka simbahan, o mga bulahatong sa Ginoo na ang gagamiton. No? But the Bible says, kaya tayo naging makasalanan ay dahil sa nagawa ni Adan. Amen? Ito po ang dahilan bakit hindi makatarungan sa Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. Dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya lang naman natin nagawa ito dahil ipinanganak tayo mas makasalanan dahil sa ginawa ni Adan. Again. Sin entered, according to Romans 5:12, sin entered the world through Adam. Basahon na to. Acts
Aawit, Song of Solomon of 51:5. Ako'y masama na buhat ng isilang. Tanawa ha? Tama akong gingon? Gikan sa pagpanganak sa atoan, makasalanan nata. Yung sa pulong sa Ginoo. Awit 51:5. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na nang ako'y iluwal. Because of the fall. Sa atong kaluwasan, kay ganuman, ikanta sa dugo o generation sa makasalanan puno na si Adam. Amen. Now, let's proceed. Bago pa man tayo makagawa ng ating first sin, tayo ay may dugo makasalanan na dahil sa ginawa ni Adam. That means, nasa loob pa tayo ng tiyan ng ating ina, tayo ay sinungaling na o makasalanan na. Again, that was when Adam's time happened. Nawala ko ninyo na yung akong butang na illustration. Yun kaya, no? So dito pa lang sa tiyan sa nanay, we are already a sinful nature from Adam's fall. Let's proceed. Awit 58:3. Ingon niya rin, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Si panganak na like Jesus, na walay sinful nature. Makasala pa ba kaya ka? Tama? I-picture out ba? Kung si Jesus ang punuan nato, natural pa rin ba ay makagawa pa ba tayo ng kasalanan? Not anymore. Kay siya balaan. O sa ingon, sa 2 Corinthians 5:21, si Jesus ay hindi nakakilala ng kasalanan. That is why bugos dapat ang atong pagtuo na siya ray makaluwas ka nato pinaagi sa grasya o pagtuo nato kay Kristo. Amen! Tama itong giingon ni Paul na bisag kung saan daw niyang paningkamot o buhat o maayo. Lahi magilang niyang mabuhat. Wala ka na tingala? Wala ka na tingala? Sabi sa kung saan na itong paningkamot ba nga? Sipiyan mo yun mo eh. Tama, no? Lord, kanina akong baba, gusto na ko ikaw mahimaya. Ay, tayo magbihikan ako ni Himayo. Uy! Ano mo sa akin, mahal ang dita? Sa'yo ako, Lord, hindi mo dito maayo. Mahimaya, magpulong mo doon. No? Sa'yo alam ko may mga pastor, kaya kailangan mo din naman yung bukawon para patudlo mo ni. Amen! So, are we wondering with that, no? Na kahit anong pilit natin maging mabuti, laging tayo nabibigo. Bumabagsak sa pagkakasala. Gusto na ko i-share sa inyo ha. Do not be guilty starting today. Because the Lord knows na naagit tayo sinful nature sa atong dugo. But again, ang grasya nga gihatag niya, dili ko tinisin siya nga mabuhat taon-taon. Tama? Dili dapat maningkamot at buhat o maayo para sa ikaymaya sa Ginoo. Amen? Kaya ito ang dahilan na isinuko niya ang kanyang nag-iisang anak para ibalik tayo sa kanyang orihinal na plano para sa atin. Ito po ang dahilan ang lahat ng kasalanan ay ipapatawad ng Diyos dahil malinaw sa Kanya bakit tayo nagkasala. So kabalo ang Ginoo ha? Malinaw, klaro kayo sa Ginoo nga nung makasala ka tungod sa ato ang sinful nature. Now let's proceed. Lahat ng kasalanan ay napapatawad ng Diyos maliban sa isa. Kinsay makatubag? Lahat ng kasalanan ay napapatawad ng Diyos liban sa isa. Basara, Mateo 12:31 to 32. Ang pagpasimbahan sa Espiritu, pwede ko kasayo. 31. Mateo 12:31 to 32. Sige lang, I'm almost done here. Paspasan na niya to. Sige. Tungod niini sultian ko kamo ang mga tawo mapasaylo sa bisan unsang sala nila o sa bisan unsang sulti nila nga dautan
apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu dili gayud makapasaylo karon o bisan kanusa. Tanawa ha? So, ang magsulti kag dautan sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo. Kanang dili nimo pagdawat sa Dios, maugid nay entrance gate nimo sa impyerno. Nga wala si Jesus sa equation, ay nagsayang-sayang na ka, pre. Nanghatag ka diha, nagcharity ka diha, wala si Jesus sa equation, nagsayang-sayang na ka. Maunang pwede ang iyong pagkabutan kung wala si Jesus, impyerno ka. Kaya na ay lagi entrance si Jesus ang makadala rin mong langit. Amen! Amen. Hallelujah! Dahil sa pagbagsak ni Adam, lahat ng ating mabuting gawa ay magiging basahan lamang sa mata ng Diyos, tulad ng pagtulong sa kapwa. Lahat ng mga mabubuti, ito ay basahan lamang sa mata ng Diyos. Pagsamba, evangelism, pagbigay ng abuloy, kaya hindi po natin ito pwedeng batayan ng ating kaligtasan. Apart from Jesus, those are useless and rags. Isaiah 64:6, basahin na to. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. So, wala na dapat maghinampog, ako. Kay pikat nimo, wa gyud ka nakatuman, kay nga naman si Kristo lay balaan. Amen. Dahil kung binibase mo sa gawa ang paraan ng iyong kaligtasan, this means hindi ka totoong sumampalataya kay Jesus. Tama? Kung ibase nimo sa works ang iyong kaligtasan, that means to say you nullify the gift of salvation, ang gasa ng grasya sa kaluwasan. Mateo 5:22-23. I'm almost done here. Mateo 5:22. 23. Ako na lang na. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y palayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo sa akin kayo maggagawa ng katampalasan. Nga naman, nga nung kahani, ato ng sabton, nga nung nabuhat man sila maayo, pero nga nung waman kaila ang Ginoo sa ila. Dili nato makuha karon ang concept. The concept here, they just do good works, but intimate sa ilang kasing-kasing, wala sila ni agi kay Jesus nga makaluwas. That is why yan ang Ginoo, wa ko kailan ninyo. Unang ang buhat, dili basihan sa atong kaluwasan, kundi ang imong pagtuo, magigrasyahan ka sa kaluwasan. Kasi Kristo ray makaluwas. Tama? Amen. Nasabtan na to. Ano mo naman, kaila si Jesus na good works na to. Ilang gipakita. Nag-cast out sila demons. Nga nung mawala ng gihapon, mutungo man yun ang demons, maski kining tawhana, wala kadawat si Jesus. Kay Jesus, nga naman. Dili gusto ang Ginoo mabahiran ang inyong pagkaginoo. Amen. Mabitaw na ang dautan, pag-ingon, Lord, luwas ako! Tak! Kitawag man ang iyang pangalan. Di siya gusto mabahiran na dili maayo ang iyang pangalan. Mabitaw ng uban na naluwas sa ilang mga pag-ampo, nagrasyahan, o nakabaton o kaluwasan kay ni Simba naman. Amen. Amen? Amen. Si Paul kunyay. Mamatay tao si Paul. Kukuha ng pasiyensya kaluwasan. Ay, nauna na si Paul. Graduate na siya sa impyerno. Tama? Now, kailangan nating malaman na ang buhat sa tao, dili garantisado mo ay makaluwas nimo. Dili mo ay makaluwas nimo. Si Kristo lang. Hallelujah! So, makita nato, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Sa pangalan mo ay nagapaglayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Naghanan na karon. Tumba-tumba, son-son. Pero pinansyal ang target.
Super Marta. Mana. Suko si Lord. Pagwanta, no? Mo na bantayan nato ang espiritu kung iya magyud sa Dios. Nagkabulo ka ang tinuod ng espiritu sa Dios mo ay manghatag. Mangyag. Mm. Amen. Kita ni mo si Jesus? The crowd were so hungry. They were able to ask God, provide manna for the people. Mo na ang espiritu sa Dios. Amen. You give what you have and it will come back to you in return. Amen. We will not judge them. Amen. If they follow tithes and offering, that will also manifest. Tama? Kailanman hindi ko kayo nagkakilala. Timanin ninyo ha, kinahanglan, acknowledge and permit si Jesus sa kanang mabuting gawa nato. Amen. Eh para ma-acknowledge sa Ginoo ang tanang gibuhat nato. Amen! Ngano daw, dili ko sila di-acknowledge sa Ginoo because they never believed in Christ on His finished work, never received salvation. O context diya sa Mateo 22:23, nganong dili sila di-acknowledge, it's all because they are doing it by human effort, not the finished work of Jesus on the cross. Amen! And they never received the salvation. Church, I would like to remind you, never ever put your salvation into your good works. That will not work in the eyes of God. Amen? Kaya lisod kayo ingnon ta, Lord. Grabe na akong charity, Lord. Salvation, evangelism, ganito, Lord. Yeah, ingnon lang dayon ta. I never know you, child. Sorry. All your efforts are vanity because you don't know me personally. You don't receive my son personally. Amen! Tingnan nato. So, klaro na nga dili sayang atong effort diri, no? Amen. Klaro na dapat na ha? Amen. Sayang ang atong effort diri kay kabalo na ta. Unang, waan ang espiritu sa pagkahawod-hawod. Waan ang espiritu sa division. Maya sa Lord, anak. Hambog-hambog. Ay, sa mata sa Ginoo. Serban, patantanan. Amen. Hallelujah! Let's proceed. Jeremiah 13:23. Kaya ba baguhin ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat o maaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kaya kayo na walang ginagawa kundi pawang kasamaan. Kanang leopard ba? Kanang ragliyon bitaw nga na patik-patik? Kaya ba na niya tanggalon? Dili na. Same sa ato. Ang makatanggal ang yun, anak, ang dugo ni Kristo giula dito sa cross. That's why Jesus is the key for us to go to heaven. Wala tayong kakayahang linisin ang ating kasalanan. Only Jesus can purify us. Amen. Pero church, hindi ko sinasabing hindi na tayo gumawa ng mabuti dahil hindi po yan turo ng Biblia. Dahil po, ang issue lang dito ay ang basis ng ating kaligtasan ay hindi sa gawa ng tao, kundi gawa ni Jesus doon sa cross. Amen? So that's the first basis that good works is not the basis of our salvation. Amen? Amen. Let's proceed. Second, half grace, half works. Mixture. Half ang grace, half ang works. Maunay gituhan sa uban. Let's proceed. Why salvation by grace plus work would work? Anong dili ni magpulos? Grasya o buhat? Magsabon. Ha? Turo ni Pablo sa Romans 11:6. Ngayon kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. So, dili pwede grace plus works won't work in our salvation. Kahit kung works, dili na grasya. Walay pulos ang pagkamatay ni Jesus sa cross kung buhat lagi. So, dapat dili mix. Dapat fix ang atong focus na ang basihan sa atong salvation si Jesus lang yun. Amen. Ang atong pagtuo. Grace and works cannot mix. Amen? Amen. Romans 11:6 context is about Israel
but the concept about salvation by grace for everyone. Remember the true gospel, the gospel of the grace of God. Ang totoong gospel, ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, that's the true gospel. Tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus. That's the message of the cross. Ang Panginoong Yesus ay ipinako sa krus bilang kabayaran sa kasalanan at sangkatauhan, namatay, inilibing, muling nabuhay sa datong araw ayon sa kasulatan. At siya ay nagpakita sa 12 apostol, sa 500 na mananampalataya kay Santiago at kay Apostol Pablo. So that's the gospel, the grace of God, ang grasya sa Ginoo. Not justified by works, we are not declared righteous by works. Pero may mga verse na nagsasabing we are justified by works, ayon kay James chapter 2, and let's go see that on our next learning sa ating Sunday school. Number 3, so again ang grace at ang works, mixture gospel is not the basis of our salvation. Mag-focus tayo sa pangatlo, full grace. Salvation by grace through faith in Christ. Dirita. Dapat dirita. Amen. Amen. Ang totoong gospel, ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, that's the message I read earlier. Jesus died to redeem us from our sins. Salvation. Romans 1:16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. The gospel is the power of God. Amen! Salvation of those who have genuine faith in Christ. That salvation is a genuine faith in Christ. Ang totoong gospel, ang pinaka-importanting mensahe ng Biblia. We need to be careful, church, because wrong gospel, no salvation. Ha? Ang mga mali na pagtulunan, walang kalunasan. Unang klaro ha, dili sa buhat kita di matarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Salvation, saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to Scripture alone, for the glory of God alone. Again, let's say this, saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to Scripture alone, for the glory of God alone. Amen. Saved by grace through faith in Christ alone. Na ay mga inclusionists, naniniwala sila, hindi daw kailangan ng faith para maligtas. Kagikan daw na sa tao. Inclusionist and universalist. Grace is a gift from God versus faith is from man or from works. Grace and faith cannot be mixed. Mga inclusionist na sila, universalist. We are justified by grace, there is a tension. We are justified by faith, works and grace cannot work. Amen? Being justified freely. Diba? Dekayo means righteous. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Justified means righteous, declared righteous, rendered innocent. So we are declared righteous in the eyes of God. Amen. So having been justified, Eros tense man ito. That having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Once justified, always justified, forever justified. Once innocent, always innocent, forever innocent. Alam kong may kukontra, probably, to some. We are all guilty of sin. Pero this time, hindi po natin natatanggap ang biyaya ng Diyos once we receive the grace of God. All your sins are forgiven.
Maubitaw tong dulo sa pulong. Walay makapahimulang nato ikan sa gugma sa Dios. No. Because once your sins are forgiven, all your sins will not be remembered by the Lord. Pati ang future sins na hindi mo pa nagawa, kakalimutan na yan ng Diyos dahil enough na sa Kanya ang iyong faith sa Kanyang pinadalang anak. Amen. Lord. Hindi na tamat mo ng bugay, ha? Nangisugnuon ka kayo. Once you receive the grace, all your sins are forgiven. God will not remember it anymore, past, present, and future. Maubitang magpadawat ko kalab, maingon ko pasaylo ako Ginoo. Follow after me. Pasaylo ako Ginoo sa ako mga sala. Ug sa mga sala ako ug sa umaabot pa na ako posible magsala. Because once you receive the grace, your past, present, and future sins is totally covered. Amen? Then he asked, their sins and their lowest deeds I will remember no more. Hebrews 10:17. Nananampalataya tayo sa Diyos, igsoon, hindi na nakikita ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi ang nakikita lang niya ay ang katwiran ng Panginoong Hesus through your faith. Excuse me. Itinuturing tayong matuwid ni Lord dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Amen! I'm almost done. 1 Corinthians 1:30 said, dahil sa Kanya tayo na kay Kristo Jesus, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuturing tayo ng Diyos na matuwid. Pero, sa pamagitan ni Jesus, itinuturing tayo ng Diyos na matuwid, ipinukod para sa Kanya at pinubos sa ating mga kasalanan. Amen! We are justified now by grace, also by faith. So meaning, di kayo means declared righteous. Therefore, Romans 3:28, therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. So mali sa inclusionist and universalist that they claim that faith is from man. Because, let's listen to this verse. Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even if we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. See? Nagsama no. For the works of the law, no flesh shall be justified. So, ang faith ay gikan hapon sa Diyos. Galatians 2:16 clearly states, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law, no flesh shall be justified. No one is righteous in the eyes of God. No one will be declared righteous through your works. No one will be rendered innocent through your works. Only Jesus and your faith. Almost done. Galatians 3:24. Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Asa ta nahimong righteous? Sa atong pagtuo. Justified, di kayo means rendered righteous. In Greek, di kayo, we are rendered righteous. So we are justified by faith. The law was given to bring us to Christ. Ang kautusan ay parang salamin para makita natin. Ha? Ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. You are always reminded of the finished work of our Savior Jesus Christ. So the law reminds us, salamin sa ato ang Lord, dili jud ko worthy sa imo, pero salamat nga gipakamatyan ko nimo. Amen! So you are a sinner, you need a Savior. Kada tanaw nimo sa salamin, I am a sinner and I need Jesus as my Savior to go to heaven. I am
am a sinner because I cannot complete the 10 Commandments, but I have Jesus that redeemed me from my sin. Makasasala ko, Lord. Anytime pwede ko makasala sa buhat, sa pulo, sa huna-huna o sa wala pagbuhat sa angay buhat. But because of you, I am saved. Ang 10 Commandments dapat salamin nato o makahinumdum ta sa gibuhat ni Jesus sa cross. Amen! Ang tanong, kanino nagmula ang faith? Dahil kung ang words na galing sa atin, hindi magiging paraan sa ating kaligtasan, ang faith na mula sa tao ay hindi rin magiging paraan ng kaligtasan. Tama? So, tubago natin sa Philippians 1:29. Sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Because of the finished work. And we are justified by grace through faith. Hindi nagkukontra ang Biblia, so hindi totoong nagkukontra ang grace and faith. Bakit? Ephesians 2:8-9, almost done here. Salvation is by grace through faith in Christ. Whole package of gift. Mauning sulod sa buong gasa, regalo sa tuwa. Salvation is by grace through faith in Christ. For it is by grace, Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith. So regalo siya, package pa. Kung sa kapipati, one. Ha? Salvation is by grace through faith in Christ. By grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. So mali pala na works ang faith. Ikan sa tao. Dili pala kay Ephesians 2:8 na nag-ingon. For by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Gasa sa Diyos. Not by works, so that no one can boast. Grace is a gift from God. Faith is a gift from God. Therefore, salvation is a gift from God. Wala tayong dapat maipagmalaki. Si Kristo lang ang dapat nating ipagmalaki. Reminder lang, huwag kailanman ipagmalaki ang gawa ng tao. Kailanman hindi ito nakikita ng Diyos. Ipagmalaki si Jesus. Amen. Dahil sure po, tayo'y maligtas. Can we all stand? Hallelujah. So all good works, pagtulong sa kapwa, pagsunod sa magulang, evangelism, helping the poor, ministry, everything, baptism, prayer, tithes and offering, and all the good works, everything, wala po tayong ipinagmalaki. Wala sa mga ito ang dahilan ng ating kaligtasan. Lahat ng ito ay ating nagagawa dahil sa regalo ng Diyos sa atin. Hindi din lisensya ang grace ng umuhay na parang demonyo. Dahil kung lubos ang pag-unawa mo sa gawa ng Diyos, lahat ng mga mabuting gawa, normal lang na lalabas sa pagkatao. Hallelujah. Last verse, 2 Peter 3:9. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So inanak na kay bugmas sa Ginoo. Nang kinahanglan igsoon, higala at dawaton si Jesus. Ug karon naklaro na sa inyo ang basihan sa inyong kaluwasan, pinaagi sa inyong pagtuo kay kini grasya gikan sa Dios. Hallelujah, dili sa atong mga buhat. Oh God, thank you, Jesus. Thank you for your word today, Lord. You're awesome in this place. Hallelujah. Milagroso ka, Dios. Hallelujah. Thank you, Lord, sa grasya sa kaluwasan, Ginoo. Kaya dalit alang para ka namin. Salamat sa imong mensahe, Ginoo, nga motubong katong sa lingsing sa bawat isa, Ginoo, mga kasing-kasing ginauna nakadungog sa imong pulong, Ginoo Dios. Salamat, Ginoo, nga ikaw nag-istorya kaya ka ng kanon. Pinaagis sa imong pulong. Thank you, Holy Spirit of the living God. We give you all the highest praise and glory, honor. In Jesus' name alone. Amen. Amen. Atong